pagkakaloob rin ng Diyos. Magandang umaga ulit sa lahat. Good morning po. Good morning. At ngayon ay panibagong araw ng pagsamba at muli tayo nagkasama-sama. Amen? So wala namang mga nasalanta. Mayroon ba binaha? Hindi. Anyway, it is ang Lord, ang Diyos, ang may kaalaman sa lahat ng bagay. Maging ito man ay anumang mga kalamidad, hindi ito nalilingid sa Diyos. Amen? Amen po ba? Yan. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ating pong tunghayan sa aklat ng unang Thessalonica o 1 Thessalonians chapter 1 verse 4 or chapter 4 verse 13 rather. Okay, kung sa inyong mga Bible o sa inyong e-Bibles, pwede ninyong sundan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 or on our screen, pwede nating sundan. Okay? So, 1 Thessalonians 4, 13 to 18 says, sundan po natin, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring Jesus, or will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat ulit sa mga oras ito at nais namin tunghayan ang iyong banal, makapangyarihan salita. Ang dalangin namin, Panginoon, ang iyong pangunguna mula sa Panginoon, sa Diyos, Espiritu Santo, na siyang gagabay sa aming maunawaan. Pahayagan mo sa umaga. Salamat po at ikaw lamang siyang aming may katakila sa aming kalagayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po ay, ano po yung pinakamalapit na okasyon na ating kung inaasahang mangyari sa Nobyembre? Ano? Undas. Ano? So malapit na yung undas, ano? Na ayon sa tradisyon ng ating bansang Pilipinas, meron tayong araw ng undas o sinasabing araw ng mga patay na kung saan ay doon daw ay ating ginugunita ang mga mahal sa buhay. Kaya tayo ay nagpupuntahan sa mga kanilang mga puntod ng mahal sa buhay doon sa sementeryo. Okay? So sa paniniwalang Kristiyano ay maraming mga pagkakaiba sa kanilang pagbasihan kung wari ba'y o maaari nga ba ito o okay lang ba ito na tayo ay nagpupunta doon sa lugar ng libingan upang makisabay doon sa mga tradisyong kinagisnan bilang pag-alaala sa mga mahal natin sa buhay na namayapan. Kasi maraming tanong, di ba? Na okay lang ba, Pastor, na meron tayong undas? Yan yung mga tanong tayo. Kasi po yung ibang mga Christian churches ay hindi po sila nakikiisa doon sa tinatawag ng undas o mga araw ng mga patay.
Dahil sa indaw ay mga pagdiriwang o mga kultura, practices ng mga pagano o whatsoever. But then, bilang mga tao, tayo ngayon sa panahon natin ay hindi natin maialis na merong ganyang mga pasyon, sabi nga. At tayo bahagi ng mundo ito. Hindi dahil sa tayo nakikiayon sa paniwalaang pagano, o kundi tayo ngayon ay nagpapakita ng halimbawa bilang isang Kristiyano. Kasi pag hindi naman tayo pumunta doon, ay sasabihin naman ng marami na tayo ay judgmental. So, kaya we suggest kung gustong pumunta, okay lang po. Huwag po tayong magkaroon ng mga pagdududa. Okay lang po yun. Kasi like for example, sa amin po, sa pamilya namin, every year yun po yung parang reunion. No? Yung mga matagal nang hindi nakikita, kamag-anak, ay dumadalaw sa puntod. Doon ay nagkikita-kita. Siguro yun na lang ang isang pwede natin sabihin dahilan, kaya tayo ay pupunta doon. Hindi dahil para makiayon sa mga kapaniwalaan ng pagano. O hindi, para doon sa mga buhay, ating mga kamag-anak ay ating makumusta at magkasama, magkakwentuhan. Amen? So yun lang po, pero hindi tayo nakikiayon doon sa kung saan ay ipinapanalangin ang mga kaluluwa ng mga namatay, ng mga namayapa. Okay? Hindi po tayo sumasang-ayon doon sa magpe-pray. Di ba meron gumagala sa mga puntod? Pagpe-pray yung mga namayapa. So hindi po tayo maayon doon dahil hindi po ay hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Amen? Malinaw ba yan? So ngayon po, ang ating pag-usapan ay may kinalaman sa mga namayapa na rin, na mga taong mahal sa buhay. At ito ay tumutukoy doon sa pagdating ng ating Panginoong Jesus o yung tinatawag na second coming. O simply, yung famous na salita na tinatawag nating rapture. Yan. Okay? So ang title po nito ay Certainties of Rapture. Sabihin po natin, rapture. Yan. So, ito po ay napakahalagang mangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya mahalaga na ito po ay ating nauunawaan o naiintindihan at dapat nating pag-aralan. Dahil kung hindi po natin nauunawaan ang rapture or the second coming of Christ, so therefore, ay hindi natin alam o hindi tayo interesado o hindi tayo concerned about our future salvation from the Lord o yung kaligtasan. Okay? So dito po magkakaroon ng katuparan, ganap na katuparan ang ating inaasahan na kaligtasan. Ang tawag po dito sa biblical term ay yung glorification. We are all being glorified into the heaven like our Lord Jesus Christ. Amen? So, ang tawag po dito ay rapture. Ang title nito ay Certainties of Rapture. Ibig sabihin, ito ay mga katuparan o katiyakan ng mga bagay pagdating o sa pagdating ng tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon o ng rapture. Amen? So, first, we need to understand the meaning of rapture. Ano ba ibig sabihin ng rapture? Diyan po sa ating screen ay may nilagay akong meaning from the Encarta Dictionary. Rapture means, tingnan po natin, it is the meeting of all believers with Jesus in the air, whether dead or alive in Christ. It is the overwhelming happiness or delight, a mystical experience of being transported into a spiritual realm. Ito po ang sangayon sa description ng isang dictionary, the Encarta Dictionary. Okay, so ibig sabihin lang, ito yung rapture na tayo ay pupunta rin sa langit. Mula sa physical, papuntang spiritual realm.
ito na yung pinaka inaantay ng mga mananampalataya. Okay? So, sa Matthew chapter 24 verse 29 to 31, nakalagay po dyan, basahin po natin. Magbabasa po tayo ngayon, at sundan po natin. Mahalaga po ito, mga kapatid. Sundan po natin ang Matthew chapter 24, 29 to 31. Napakalagang maintindihan po natin. Tingnan po natin. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, didilim, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man. Sino yung Son of Man? Ang Panginoong Jesus. Okay? The Son of Man in heaven. And then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven. Makikita ang Panginoon doon sa alapaap. Ito na po yung rapture, With power and great glory, He will send His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Matthew 24, 29 to 30. So, yun po daw yung rapture. Okay? So, kung ating papansinin mabuti yan, marami pong mahalagang puntos na dapat nating tinitingnan or pinag-aaralan upang maunawa natin ang lubos na kung ano ang ibig sabihin o ano ang katiyakan na mangyayari yan. Kaya, certain. The rapture is certain. That's why meron tayong tinatawag na certainties, mga bagay na magpapakita ng katiyakan ng pagdating ng ating Panginoon Jesus. Ito po ay tiyak sapagkat ito ay ipinangako ng ating Panginoon. Okay, so pag-usapan po natin sa buhay natin, tayo nga ba ay nakatitiyak ang ating kaligtasan? O ano ang ating damdamin when it comes to death o sa kamatayan? Do we fear death? Tatakot ba tayo sa kamatayan? Okay? So, 3 certainties of rapture. Meron po tayo pag-uusapan ngayon ng 3 certainties of rapture. Meron 3 katiyakan na tumutukoy sa mangyayari na rapture o yung tinatawag ng second coming of the Lord Jesus Christ. Number 1, if you can take down or take notes, pwede po. Number 1 is the soul does not die. Sabihin natin, the soul does not die. Soul does not die. Hindi namamatay. Yan. Okay, bakit po? Basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14. Ano sabi diyan? For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Okay? Dadalhin daw ng Diyos kasama ng Panginoon Jesus ang mga sinasabing na mayapa. Okay? So, if soul does not die, but then the Bible says or tells us that we were dead in the spirit because of our sins and transgression. Ano naman ang ibig sabihin niyan? If soul does not die, hindi rin namamatay ang kaluluwa. Pero sabi ng Bible that we were spiritually dead because of our sins and transgression. Okay, ano naman yun? Bakit patay pala? Bakit sabi dito ay hindi naman namamatay? Pag-aralan po natin, ano ibig sabihin po niyan? Sundan po natin, mahalagang makakulaan, Sa Romans chapter 5, verse 12, basahin natin on our screen. Romans 5:12. Okay, so Romans 5:12, it says, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death
came to all people because all sinned. Yan. Nagkasala ang lahat, kaya lahat ng tao ay namatay. Natatandaan ba natin nung magkasala si Eva at si Adan? Alala natin, di ba? Ang sabi ng Diyos, sa araw na ito, mamamatay kayo. Pero hindi naman talaga sila namatay nung araw na yon. Si Adan nabuhay pa ng 930 years. Si Eva, 500 years nabuhay pa. So, ano ibig sabihin? Ano ang namatay? Yung Espiritu. Amen? Intindihan natin, ano? So, namatay po yung Espiritu. So, ngayon, namamatay pala. Ano ang hindi namamatay? Yung soul. Magkaiba po yung soul and spirit. Sundan po natin, ha? Tingnan po natin. Diyan sa ating screen, pakalagay mo. God created us with body, soul, and body, soul, and spirit. So, yan po ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Merong body. Ano yung body? Nakalagay dyan. Yan yung physical. Okay? And then yung soul, ito po yung thoughts and emotions. Ito yung nagbibigay, nagpapakilos doon sa ating physical. Kasi po yung physical, yan po yung lupa. Alala nyo? Na nilikha ng Diyos si Adan, ang tao, mula sa alabok. At ito ay kanyang hiningahan ng buhay na kaluluwa. Living soul ang sabi doon. Amen? Kaya yan po yun. No? Merong body, which is the physical body, and then the soul, it is the thoughts or the emotions. Kaya tayo may damdamin, nasasaktan. No? Kung wala po yung soul, hindi tayo nasasaktan, ay patay na yan. Diba? Ay yung patay, kahit na suntukin yan, hindi na masasaktan yan. Diba? Bakit? Patay na eh. Diba? Bakit? Wala na sa kanya yung kaluluwa. Wala na yung soul. Kaya sabi, pag namamatay ang tao, umaalis yung kaluluwa. Okay? So, malino ba? Ngayon, ano yung spirit? Ayun dyan sa ating lesson, spirit, ito yung tinatawag na connection to God, the Holy Spirit. Yan. Okay? It was eventually disconnected upon the fall of man or Adam's sin, yung pagkakasala ng tao mula sa kay Adan at Eva. Okay, so na-disconnect, naputol ang ugnayan ng espiritu ng tao sa banal na espiritu ng ating Diyos. Kaya ang sabi doon, namatay, na-separate. Wala nang ugnayan ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Tayo ay nalayo. Yun ang ibig sabihin. Kaya doon sa Genesis, kung matatandaan niyo yung kwento, sabi doon, nung magkasala ang tao, sila ay nalayo sa Diyos. Paano? Ipinalayas sila sa labas. At sila dinala sa labas ng paraiso. Yung pong paraiso ay tumutukoy sa presensya ng Diyos. Dati ang tao ay kasama ng Diyos doon sa paraiso. Okay? Pero dahil sa kasalanan, namatay ang espiritual na ugnayan ng tao sa banal na espiritu na ating Diyos. Amen? Naintindihan natin? So, we are made by God through the body, soul, and spirit. So, nawala po, namatay po yung banal na, yung espiritu na ugnayan natin sa ating Diyos Espiritu Santo. Kaya ang natin na ngayon, sabi doon, ay, therefore, what was left then is the body and soul. Body and soul na lang. Ayan. Okay? So, doon sa Romans 5:12, sabi dyan, pinanggit natin kanina, okay? Namatay ang ating spiritual na ugnayan. So, mahalaga po na iintindihan natin yan, no? But then, sundan po natin. Ayan, wala. Nag-reboot. Okay. Nag-refresh. Okay, so ngayon ay, sabi, anong natira kung namatay ang ating spiritual na ugnayan? Yung na lang body and soul.
Kaya kahit na tayo ay nagkasala at sinabing mamamatay, buhay pa rin sa physical at sa soul, sa body and soul. Okay? Kaya lang, tayo ay wala ng ugnayan sa Diyos. Wala na tayong kakayahan makalapit sa Diyos. Dahil namatay na ang spiritual na ugnayan natin sa Kanya. Okay? So kaya nga, mahalaga maunawaan natin yung tinatawag na total depravity of man. Na tayong lahat ay makasalanan, hindi natin kayang lumapit o bumalik sa Diyos. No one seek after God, for all have sinned. Sabi ng Romans 3:23. Amen? Lahat nagkasala. Hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, it's only by grace that we can enter into the presence of God. Amen? Yan. Lumabas na. Okay, so ngayon, therefore, what was left then is the body and soul. We were then, kung namatay ang ating espiritu, dahil sa kasalanan, we were then made alive in the spirit through what? Regeneration. Okay? Yung pong mga doctrinal class student natin dito, medyo nasusundan ninyo to, no? Yung regeneration. Ha? Nagkaroon ng tinatawag na regeneration. Pagkabuhay na muli ng ating spiritual na buhay bilang ugnayan natin sa Diyos. So, nabuhay muli. Ang tawag po dyan ay regeneration. Okay? So, ano po ang meaning ng regeneration? Ayan. Kaya natin. Okay? Regeneration is rebirth. Yung isang meaning, wala ba? Theological, yung isa. Ayan. Wala ba yung isang meaning? Ayan, yung isa. Ayan. Okay. So, regeneration is the theological term used to describe rebirths or born again. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Tayo ay isinilang na muli sa espiritu na buhay. Ang tawag doon ay regeneration. It refers to the regenerating work of the Holy Spirit upon those who are spiritually dead. Sino ang spiritually dead? Lahat ng tao dahil sa kasalanan. Pero yung soul, nananatiling buhay yan kahit na yung namatay yung espiritu. Yung espiritu ang ugnayan ng tao sa Diyos. Namatay yon kaya tayo nahiwalay. Pero sabi dito, we were then made alive in the spirit through regeneration. Sino yung mga buhay na yan? Yung mga na-born again na sa espiritu. Okay? So, yan po ang mahalagang maunawaan natin. Kaya mahalagang tanong yan sa sarili mo. Ako nga ba ay nabuhay na sa espiritu? Okay? Kasi ang pinag-usapan po natin ay rapture. Ang tangi lamang makakasama doon sa rapture o sa pagbabalik ng Panginoon ay yung mga tunay na born again o nabuhay na muli sa Espiritu. At yan ang ating pag-usapan. So, ano bawa? Okay? Tuloy natin. Regeneration, tuloy natin yung meaning sa screen. Regeneration or rebirth, yan, is not the fruit or result of faith. But rather, regeneration precedes faith as the necessary condition for faith. We do not decide or choose to be regenerated. God chooses or elected to regenerate us before we ever choose to embrace Him. Ano ibig sabihin nito, no? Ang regeneration dahil hindi dahil sa ginawa natin. Hindi dahil sa tayo nanampalataya, kaya tayo ay na-born again. Okay? So, malinaw po yan, no? Paglilinaw natin, doon sa mga maling nakagisnan natin sa ating paniniwala when we talk about being born again. Kasi ang alam natin, nung una, kaya ka na-born again dahil nanampalataya ka. Di ba? Ang sabi mo, buhat nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon,
tumanggap ka at ikaw nagkaroon ng panalangin ng pagsisisi o yung tinatawag na sinner's prayer, okay? O prayer of acceptance. Ang sabi ng mga ngaral, tanggapin mo sa ang Panginoong Hesus, manalig ka sa Kanya upang ikaw ay maligtas, mabuborn again ka. Yan. So, yun po ang sabi, no? Pero, sa Bible po, ang tunay na sinasaad ay although kailangan yung pananampalataya, pero ang sinasaad po sa Bible, tayo muna ay binuhay bago tayo nagkaroon ng pananampalataya. Amen? Nalinaw po ba yun? Maganda po, malinawan natin. Tinuturo natin mabuti ngayon para alam na natin. Dahil sa matagal na panahon, matagal na natin kine-claim na tayo Christian or born again. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin naunawaan yan. So mahalaga po, maunawaan natin lahat. Amen po ba? Paano tayo na-born again? Dahil ba sa ating pananampalataya lang? O pagtanggap sa Panginoong Hesus? Hindi po. Kahit sino kasi pwedeng tumanggap eh. Kahit sino pwedeng sabihin na nananampalataya siya. Eh kung di naman totoo, di ba? Kaya sino nakakaalam? Nag-a-attend naman sa church. Okay? Pero ang tunay na, ang katotohanan, ang tunay na pagiging born again or pagkakaroon ng regeneration ay yung mga pinili ng Diyos na buhayin niya sa taktang panahon. Amen? Kaya sabi niya sa ating binasa, ay God chooses. We do not decide or choose to be regenerated. Hindi tayo ang nagdesisyon. Ako, tatanggapin ko, magdidesisyon na ako, tatanggapin ko na ang Panginoong Hesus para ako'y maborn again na. Hindi po ganon. Okay? Kaya mo tinanggap at kaya ikaw ay nanalig sa Diyos dahil ikaw muna ay binuhay. Amen? Hindi mo kaya manalig, hindi mo nga alam eh. Dahil patay ka sa Espiritu. Amen? Nakuha ba natin, nasusundan natin? Mahalaga po yan, regeneration. So, para sabihin natin ikaw ay makakasama doon sa rapture, you need to be sure of yourselves what it meant by regeneration. Nabuhay ka ba dahil sa ginawa mo o dahil sa ginawa ng Diyos? Yan. We are saved by God's grace. The work of the Holy Spirit. The God, the Holy Spirit. Amen? Doon sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Yan po ang verses na dyan. Nakikita natin. Ayun po. Pwede ninyong basahin yan. Okay? Sa Bible, sa inyong mga bahay. Okay? So there will be, sundan natin, tuloy na natin, there will be resurrection on the last days o doon sa rapture. Yung binasa natin kanina ulit, uulitin lang, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Imagine nyo, ganun, ano? Yung pagdating ng rapture, nandiyan sa alapaap, biglang may trumpet. Tinatawag na. And the dead in Christ will rise first. Okay. Ano ibig sabihin? The dead in Christ will rise first. Ano ibig sabihin? Bubuhayin muna, uunahin buhayin yung mga namatay na nanalig kay Kristo. Okay? Sino yun? Iyon yung mga Kristiyanong tunay. Iyon yung mga pinili ng Diyos before the foundation of the world na mga nanalig sa Kanya, na born again na, but then namatay na sila physical. Ayan. Okay? So, siyempre, dahil nga ang rapture ay future pa eh. Sa future pa mangyayari. Paano yung mga nauna sa atin? But then namatay na, physical, no? So, sabi doon, pagdating ng rapture, yung mga namatay na, halimbawa tayo, buhay pa ngayon. At nag-rapture na ngayon. Okay, nasusunod, di ba? Dumating ang Panginoong Hesus. Andun sa alapaap, nagpakita at kasama ang mga anghel. Mabubuhay muna yung mga namatay doon sa sementeryo. Parang mga walking dead, mabubuhay, parang zombie. Hindi gano'n. Sila po ay matatransform, o lahat po ay matatransform into glorified body. Yan. Naintindihan natin? Paano yung pastor kung mga bawa, 1,000 taon na yung namamatay? Kasi buhat nung sinabi ito, 2,000 years ago na eh.
Panahon pa ng Panginoong Jesus nung binanggit ito, si Pablo. Ngayon, 2,000 years ago na yan. Paano yun? Dito na yun, di ba? Nasaan na yun? Sabi doon, bubuhayin ulit. Di ba? Ito po ang nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. For example, paano pastor yung mga naunang namatay? Nagpa-cremate. Di ba? May ganun. May papakremate. Yung cremation, alam niyo yan? Yung sinusunog, ilalagay yung abo. Ilalagay doon sa pasok. Nung pandemic, usong-uso yun. Nung pandemic, di ba? Uso yun. Puro pa-cremate lahat eh. Yung bang hindi mo alam, hindi alam ng tao, may COVID pala siya. Nalaman kaninang umaga. Dinala lang sa ospital kaninang umaga. Oh, may COVID ka. Kinahapunan. Nasa pasok na. Ganun ang nangyari nun. Ang bilis eh. Nasa pasok agad. Ay, kailangan. May COVID ka. Inatakot sa puso. Patay. Ay, kay cremate ka na. Ganun kadali. Paano yun? Yung iba, inihahagis sa dagat. Ilang seremonyas. Bilang pagpapakita na sila'y maglalakbay, etc. Paano yun? Nasaan na? Yung bubuhayin. Alam niyo po, hindi natin problema yun. Amen? Bahala ang Diyos doon. Walang imposible sa Kanya. Kahit na humalo sa tubig yan, natunaw na, whatsoever, kayang ibalik ng Diyos yan. Tatawagin ka, ikaw na tinunaw, ikaw na kinremate, naging abo, inihagis, sa hangin, isinabog sa dagat, kayang pabalikin ng Diyos yan, walang imposible sa Kanya. Amen? At ang sinasabi dito yung patunay na magkakaroon ng rapture, the dead in Christ will rise first. Bubuhayin muna. Amen? Yan po ang katiyakan na merong rapture. Isipin mo yun, no? Merong mga tinatawag na resurrection or there will be resurrection. Sabi ng Panginoon sa John 11:25, ang sabi doon, 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Ayan. Okay? Namatay, oo. Yung kanilang pisikal. Pero sabi dito, the one who believes in me will live. Mabubuhay even though they die. Yun yung sinasabi doon. That the dead in Christ will be resurrected. They will be raised up into a glorified body. Paano yung buhay pa? Halimbawa, dumating ngayon, unahin yung mga mahal natin sa buhay, nananalig sa Panginoon, na tunay na born again, bubuhay muna. Tayo mga buhay, ngayon, bigla tayong maglalaho. Di ba nakapanood na kayo ganyan? About rapture. Napanood nyo na yun sa mga Facebook, pinapakita yung kwento. Yung piloto ng aeroplano, bigla na lang naglaho, kaya bumagsak ang aeroplano. Bakit? Saan napunta? Christian pala, born again Christian pala. Rapture na. Kaya magkakaroon ng chaos pagdating ng time ng rapture kasi magkakagulo. Biglang magkakawalaan na naglaho na si ganito kasi na-rapture na siya. Na-glorified body na. Yan. Okay? So, ganun po yan. But then, sabi nga, the dead in Christ will rise first because of that resurrection. Okay? So, certainties is either, pakilagay, eternal life or eternal torment. Dalawang bagay ang katiyakan ng rapture. There will be eternal life or eternal torment. Wala ba? Yan. Certainties is either eternal life or eternal torment. Buhay na walang hanggan o buhay na kaparusahan. Alam natin ang binabanggit dyan, ano? Doon sa apoy ng impyerno. Okay? Remember John chapter 3 verse 16, sabi doon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Whoever believes. So yun po yung mga taong pinili ng Diyos na mananampalataya. Okay? So also in Revelation, John 11:25, Jesus said to her,
I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ang sabi ng Panginoon. Doon kay Martha. Kausap ko sa John 11:25 and 26. So meron talagang pagkabuhay na magmuli. Ito po ang kahihinatnan ng mga pinili ng Diyos na nanalig sa Kanya. At kabaligtaran naman sa mga hindi talaga pinili, eternal torment ang kahihinatnan. Okay? Sa Revelation chapter 20 verse 14 to 15 it says, okay. Then death and Hades, yung pong Hades, yun yung ngayon ay kinalalagyan ng mga makasalanan na namatay na. Wala pa po yung lake of fire sa panahon ngayon, no? Yung lake of fire ay yun po ang paglalagyan sa tinatawag ng final judgment sa lahat ng mga makasalanan na hindi nanalig sa Diyos. Sa ngayon, ang tawag doon sa sinasabi natin impyerno, Hades. Yan po ang tawag. Okay, may natututunan tayo, ha? The death and Hades were thrown into the lake of fire. See? Nakita nyo? Inihagis doon. Lahat ng nandoon ay isasama na doon sa lake of fire, sa lawa. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Pag wala ka sa aklat ng buhay. So, pasinin natin, naka-record na yung mga maliligtas. Kaya nga sabi doon sa binasa natin, even before the foundation of the world, we have been chosen. Isinulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya ikaw ay siguradong ligtas. Even though you will die physically, you will live forever in the presence of God. Amen? So death is not an escape to all problems of this world. It is the opening of the real life, eternal. Ang buhay ay pangwalang hanggan. The soul does not die. Kung ikaw ay pinili at nanampalataya ka sa Diyos, buhay na walang hanggan. Kung ikaw naman ay hindi nanampalataya dahil hindi ka naman pinili, buhay na pagdurusa sa pangwalang hanggan. Ang kahihinatnan. Kaya hindi po pagtakas sa problema yung pagpapakamatay. Maraming nagpapakamatay pagka matindi na ang problema. Di ko na kaya talaga. Wawakasan ko na ang aking buhay. Kaya, harakiri! Sabi ng mga Hapon. Sa mga Hapon, ganyan. Pag napahiya na dahil sa kanilang sa honor, na dignity, nawala ng trabaho, dating milyonaryo, ngayon ay na-bankrupt, napakalaking kahihiya sa kanila, ang laking problema, hindi nila makayanan. Kaya, ganun na lamang agad ang gagawin, maghaharakiri na lang. Harakiri! Patay. Ha? Papakamatay na lang kasi nahihiya na ako, hirap ng buhay ko, puro problema, para matakasan ko ng lahat ng ito. Papakamatay na lang. Yan. Pero ang totoo, hindi mo kayang takasan. Ang tunay na buhay ay yung sa kabilang buhay. Dahil iyon ang pangwalang hanggan. Itong buhay natin sa mundo, pansamantala lang sa buhay na pisikal. Ang tunay na buhay ay doon sa kabilang buhay na kung saan doon patutungo ang ating mga kaluluwa na hindi namamatay. The soul does not die. Kaya yan ang unang certainty about rapture. Hindi namamatay. Dalawa lang ang pwedeng kahinatnan ng tao, ng kaluluwa ng tao. Hindi namamatay yan, kaharap ka sa paghukom. Kung ikaw ay talagang pinili at ikaw ay binuhay na muli ng Diyos, buhay na walang hanggan, ang kahinatnan. Kung hindi naman, walang hanggang kaparusahan sa iyong kaluluwa. Magpakasawalang hanggan. Amen? So that's one certainty of rapture. Bago makasama sa rapture, ang basihan, pinili ka ng Diyos. Okay? Number 2, certainties about rapture. Yung katiyakan, ibig sabihin ng certainty ay katiyakan. Number 2, Jesus, nilagay mo nga, will come
for every believer. Jesus will come for every believer. Ayan. Ito ay katiyakan sapagkat ito'y pangako ng Diyos. Ating pag-aaralan, doon sa binasa natin ng Thessalonian, 1 Thessalonian 4, 16 to 17 says, basahin din natin dyan sa ating screen. Sabi, for the Lord, ang Panginoon, Himself will come down from heaven. Siya mismo, Lord Himself, sabi yan, will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Yan, makapangyarihan sa malakas na utos. And the dead in Christ, yan yung mga Christian born again, will rise first. Sabi Lord. After that, ay sundan natin ha, binabasa niyo ba? We who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yan na po yung rapture. And so we will be with the Lord forever. Jesus will come for every believer. That is certain. Sigurado yan. Tiyak po yan. Hindi pwedeng hindi mangyayari. Okay? Why? Because it is Christ's great promise. It is Christ's great promise. Nalagay mo. In John chapter 14, verse 1 to 3, because it is Christ's great promise that Jesus will come on His second coming, Jesus will come for every believer. It is Christ's great promise. Pakilagay mo nga, John 14, verse 1 to 3. Alam ba? Di ba nakasama? Meron yun. I-next naman. Hindi na isama. Ba't hindi na isama? Okay. Okay, di ba? Babasahin ko na lang, ha? Okay, John 14, 1 to 3. Okay, pakinggan na lang. Do not let your hearts be troubled. Huwag daw mabalisa. You believe in God. Nalig sa Diyos. Believe also in me. Yung sabi ng Panginoon. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. I will come back and take you to be with me. That's Christ's great promise. Jesus will come for every believer. Hindi po para sa lahat ng tao, sa mga nanalig na mga pinili ng Diyos. Okay? Pasinin natin, ano? No one know, or are you ready for the coming of the Lord? Handa na ba tayo sa pagdating ng Panginoon sa rapture? What it mean ng rapture? Mamayang hapon, bukas ng umaga. Nakahanda ka ba pagdating ng Panginoon? Ano ang ginagawa ng tao? O anong senaryo? Basahin natin dito. Ilagay mo na lang, baka meron kanyang sa Bible. Matthew 24, 45 to 51. Ilagay mo. Tingin tayo sa Bible lang. Kasi para makita nyo, masundan nyo. Are you ready for the coming of the Lord? Tingnan natin yung ating screen. No? Para pabasa natin. Maganda po, masundan natin. Ha? Matthew 24, 45 to 51. Anak, paabot nga nung inimig ko. Yan, ha? Okay, mga kapatid, sundan po natin, ha? Mahalaga po yan. Alam niyo po, ganito ang ginagawa natin ngayon. From now on, ang tinuturo po natin ngayon ay more of biblical doctrine.
Dahil yan po ang hindi natin natutunan. Matagal na panahon na tayong Christian, hindi pa natin nauunawaan ang Bible doctrine. Kaya yun na po yung ginagawa natin. Iniisa-isa na po natin ituro sa inyo para maintindihan na po natin. Okay, basahin natin. Sabi niya, verse 45, 24, 45 to 51. Basahin natin. Sabi niya, who then is the faithful? Ano ba yan? NIV ba yan? Matthew 24, 45. Nahihirapan ako kung tingin mo na dito. 24, 45. Sundan nyo na lang yan, ha? Okay. Verse 45. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food the proper time? Okay, 46. It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Babalik. Truly, I tell you, he will put him in charge of all his possessions. 48. But suppose that servant is wicked, masama, tao, and says to himself, my master is staying away a long time, and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. Nagpasasa yung servant o yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Yan. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. Hindi niya alam. He will cut him to pieces and assign him place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ayan. Pinapakita dito yung pinagkatiwalaan. No? Sino yun? Yung tao. Yung alipin, sabi ng kanyang master. Ang tinutukoy po dyan ay ang tao na pinagkatiwala ng Diyos ng kanyang buhay. Gaano ka nagiging tapat sa Diyos at sinabing babalik ako pero hindi mo alam kung kailan. Ano ang ginagawa mo sa buhay ng Kristiyano mo ngayon? Ikaw ba ay tapat na nag-aantay, may katapatan sa iyong pananampalataya sa pag-aabang ng pagbabalik ng ating Panginoon? Okay? So, no one know the hour of His coming. Ayan, meron dyan sa ating outline, no? Ilagay mo. No one know the hour of His coming. Okay, basahin din natin. Puro po tayo ngayon verses, ano? Kasi, para makita natin that really from the Scripture. Yan, no one know the hour of His coming. Walang nakakaalam ng oras ng pagdating ng ating Panginoon. Kasi kung may makakaalam, ay lahat na lang magpapakabait. Ay, malapit na, sa linggo na. Dapat ngayon magsisi na tayo, magpakabait na tayo. Wala pong nakakaalam. Okay? Para masubukan talaga kung totoo kang nananalig sa Diyos at tapat. Kung ito ba ay mapagkakatiwalaan, kung wala ang amo o ang Panginoon. Okay, no one know the hour is coming. Verse 36 to 41. Basahin natin. Matthew 24, 36 to 41. But about that day or hour, no one knows. Diba? Sundan nyo? No one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. Nagpasasa ang mga tao, hindi ang ginagawa, no? At nagpakaligaya lang sa buhay. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Naalala niyo yung kwento kay Noah, di ba? Yung bumaha. Ang mga tao sa kabila ng binigyan ng babala ay binaliwala ang sinasabi ni Noah. Nagpasasa, nagpakaligaya lang sa buhay. Walang panahon sa Diyos.
At anong nangyari? Sila ay namatay lahat sa baha. Okay? So, tuloy natin ang basa. That is how it will be at the coming of the Son of Man, yung second coming na yan. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with handmill, one will be taken and the other left. Isa, kasama mo, akala mo, siya pala ang mawawala o pinili ng Diyos para ma-rapture. Okay, mga kapatid, totoo mangyayari ang second coming. Huwag nating pagwalang bahala. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo sa ngayon? Saan ka nagiging abala? Paano kung biglang nangyari na ang rapture na mamaya o bukas? O ngayon mismo? Handa ka ba? Ang tao abala sa buhay, sa paghahanap buhay, abala sa trabaho, abala sa negosyo, walang panahon sa Diyos, walang panahon sa pagsisimba, walang panahon sa salita ng Diyos, sa pag-alam, sa pagtuklas ng katotohanan. Kaya hanggang ngayon hindi natin alam. Kaya sabi ng Bible, ang tao napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. My people perish because of lack of knowledge and wisdom. Kaya napapahamak ang tao. Alam niyo ang tao kaya naliligaw? Bakit ka naligaw? Sa isang pupuntahan mo, halimbawa, bakit ka naligaw? Kasi hindi mo alam. Di ba? Kaya kapag hindi alam, napapahamak. Kaya ang Diyos nagbigay ng kanyang kaparaanan para ang tao ay maligtas sa kanyang mga pinili. Binigay niya ang kaalaman ng kanyang salita, ang Biblia. Ang sabi doon, alamin mo. Kaya bago ka pumunta sa isang lugar, dapat inaalam mo muna para hindi ka naliligaw. Mapapahama ka, baka mahulgat ka pa dyan. Diba? So, ibig sabihin lang, ano ang kalagayan mo ngayon? At ano ang paninindigan mo sa pananampalataya na ikaw nga ba ay nakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen? Nakahanda ba tayo? Then, kasi sabi doon, darating ang panahon ng matinding paghihirap na gagawin sa pamamahala ng Antikristo. Alam niyo Antikristo? Antichrist. Siya yung magbibigay pahirap sa tao para ikaw ay tatakan ng 666 sa iyong kamay at sa noo. Pero ang sabi ng Bible, sabi natin, then, tuloy natin dyan sa ating outline, we are promised to be kept out of the tribulation period. Yan, ipinangako ng salita ng Diyos na tayo ay hindi na magdaranas ng mga paghihirap nito doon sa tinatawag na tribulation period wherein maghahari doon ang Antikristo. Okay? Bakit? Yan. Dito tayo magkakaroon ng kagaangan, ng kapayapaan ng puso. Sa Revelation chapter 3, verse 10 to 11, ang sabi niyan, basahin natin. Ayan, tingnan natin mabuti, sundan po natin. Since you have kept my command, ayan, inalagaan mo ang kanyang utos, ano? You kept my command to endure patiently, upang ikaw ay magtiis ng may pagpapasensya, ha? I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Ang sabi dito sa Revelation, no? Iingatan daw tayo. Kung iningatan mo ang utos ng Diyos sa iyong buhay at ikaw ay nagtiis ng may pagpapasensya sa buhay pananampalataya. Karamihan po sa napapahamak sa kanyang buhay ay yung mga hindi na kayang manindigan sa pananampalataya kasi ang hirap eh. Kailangan ko talaga mabuhay, kailangan ko magtrabaho, kaya kahit nasuwayin ang utos ng Diyos, nangyayari. Nagagawa ng tao. Pero sabi dito, yung talagang magtitiis, handang manindigan sa pananampalataya niya, mananatili sa kanyang katapatan,
Since you have kept my command, sabi dito, inalagaan mo yung aking utos na maipamuhay mo. Yan ang ibig sabihin na. I will also keep you from the hour of trial and tribulation. Hindi ka na darating doon. Kaya ang rapture po, mga kapatid, hindi na darating doon, hindi na aabot doon sa time of tribulation, sinasabi. Okay? Bakit? Yun po yung tinatawag na pre-tribulation. Talagay natin yan. The rapture will happen, andyan pakilagay, before the tribulation period. Yan, the rapture will happen before the tribulation period. Ang tawag po dyan ay pre-tribulation. Bago magkaroon ng tribulation. Yun po yung tribulation. Ano yung tribulation? Well, yun po yung paghihirap ng 7 years, no? Na maghahari ang Antikristo. Actually, kalahati po doon ay peace time o peaceful, but then after 3.5 years, the next 3.5 years, yun po yung great trials and tribulation. Paghihirap po yan. Paparusahan tayo, paparusahan ng Antikristo ang mga tao. Pero tayong mga nanampalataya, hindi na po tayo aabot doon. Okay? Naintindihan nila? Hindi tayo aabot doon, huwag kayong matakot. Kaya pag may sabi, ito na, simula na ng Antikristo. Meron mga tatakan na, may mga microchips na. Ngayon, itapat mo lang ang iyong kamay. Pwede ka na magbayad sa grocery, di ba? Meron ng ganyan ngayon. O kaya, thumb na lang. O kaya, tapat lang ang mata. Voice command, boses. Nakapagbabayad ka sa groceries, etc. etc. No? Dating ang time, sa panahon ng Antikristo, hindi na ganon. Yung tatak na sa iyong kamay, sa kanang kamay, at sa iyong loob. Kaya ikaw ay mabubuhay ka dahil doon. Makakabayad ka, magbabayad ka, tatapat mo ng noo, may 666 dyan, tatak ng Antikristo. Okay? Hindi na tayo sasapit doon. Sa mga pinili ng Diyos, na mga mananampalataya, hindi na aabot. But be sure, sa sarili mo, ikaw nga ay pinili ng Diyos. At yung mga patunay kung sino yung mga tinatawag na pinili. Okay? So, the rapture will happen before the tribulation period or pre-tribulation. And who are those to be raptured? Ayan. Ito na tayo. Tingnan natin. Who are those to be raptured? Sino yung mga makakasama sa rapture? O yung pagdating ng Panginoon, susunduin, aakit sa langit, hindi na aabot sa tribulation. Jesus will come for every believer. Okay? Basahin natin. Matthew 24, 30 to 31. Malagay. Ayan, okay. Basahin natin. They will appear, the sign of the Son of Man in heaven. Ito yung rapture. And when all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory, and He will send His angels with a loud trumpet call. Loud trumpet call. Panawagan. Ano? They will gather His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. They will gather the elect. Sino ang makakasama sa rapture, mga kapatid? They will gather the elect. Mga pinili. Ayun ang sabi, oh. Ano, they will gather His elect. Para tunay kang kasama sa mga maliligtas, ang sabi dyan, it is certainty of the rapture. Those who are God's elect from the beginning, even before the foundation of the world, they will gather the elect. Ang maliligtas po, yung pinili. Okay? At kung gusto pa natin matutunan ng gusto yan, dumalo kayo sa doctrinal class, meron po kami mamaya, para mas malinawan pa natin ang gusto. Pero iyan po ang katotohanan. That is another certainties, katiyakan about rapture. Yun lang pinili. Ngayon, kung tao, walang panahon sa Diyos, hanggang sa dumating ang rapture, puro ka negosyo, puro ka trabaho, wala kang panahon sa church, wala kang panahon sa pananalangin, pagbabasa ng Bible, wala kang panahon sa kapatiran, and then you expect na isa ka sa elect, isa ka sa pinili ng Diyos. No way! Ang isang patunay na pinili ka ng Diyos,
nagkaroon ng pagkabuhay ng muli ang iyong espiritu, kaya ikaw ngayon ay nasa piling sa mga gawain ng Panginoon. Pero sasabihin mong isa sa elect, yung nandoon, nung nandito, walang panahon sa gawain ng Diyos. No way. Hindi natin kayang dakuhin ng Diyos. Eh kung bigla dumating ngayon ang rapture, tsaka ka pala magbabago, hahabol. Hindi, magbabago na po ako. Busy na ako sa negosyo ko. Busy na kasi ako sa trabaho ko. Dahil sa pamilya ko, hindi pwede ikatuwiran yun. Amen? Kung ikaw ay nagnanais talaga, ibig sabihin isa ka sa pinili. Dahil interesado ka sa mga gawain ng ating Panginoon. Okay? So, sino yung elect? Ayan. Elect or God's chosen. Nakalagay. Before the foundation of the world. Basahin natin. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless. Ayan. Sino daw yung pinili? Yung elect? Yung chose? Yung pinili? To be holy. Para maging banal and blameless in His sight. Kaya kung tunay kang pinili, dapat ang ginagawa mo ngayon, ikaw ay born again na, ay kabanalan, katuwiran, ayon sa kalooban ng Diyos. Sumusunod ka sa kanyang inuutos. Sabi doon, kept my command. In love, He predestined us. Yan, predestined ulit. Sinabi, for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and to the praise of His glorious grace, which He has really given us in the one we love. Ephesians chapter 1, 4-6. Okay? So, not every Christian that we know will enter into heaven. Yan. Okay? Not every Christian. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, basahin natin, Matthew 7:21. Not everyone. Take note of this, ha? Pakinggan niyo mabuti. Not every Christian will enter into the heaven. Hindi lahat ng Kristiyano. Kristiyano na yan, ha? Hindi sinasabing Budismo, hindi sinasabing mga Muslim. Sino yan? Sabi, not everyone. Tingnan natin sinasabi ng Panginoon, ha? Not everyone who says to me, Lord, Lord. Yan. Okay. Sino tinutukoy ng Panginoon dito? Not everyone who says to me, Lord, Lord. Sino yan? Mga Christian daw yan. Mga followers of Christ na sinasabi. Sila yung nandoon sumusunod kay Kristo sa senaryo ng panahon ngayon. Na ang Panginoon ay nangangaral. At tinatawag siyang Lord, Lord. Sa panahon natin, maraming tumatawag sa Panginoon, Lord, Lord. Maraming nagsasabing Christian siya, Christian siya. Okay? Tuloy natin ang basa. Sabi yan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Only the one who does the will of my Father. Meaning, obeying God's will. Sinusunod ang kalooban ng Diyos. Knowing God's will or obeying. Ano yung God's will? Knowing the truth in the Bible and obey it. Inaalam mo. Ibig sabihin, kung ikaw isa sa pinili, buhay na ang iyong spirito, binuhay ka na, meron ka ng desire to know the truth from the Word of God in the Bible. Example, basahin natin. Sabi dyan, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study raw, pag-aralan mo. At itinatama mo ang iyong binabasa, rightly dividing the word of truth. Binabalangkas mo. Tuloy natin. Yan sa 2 Timothy 2:15. Ang sabi ni Jesus, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Yan. Kung talagang mahal daw natin ang Panginoon, anyone who loves me will obey my teaching. Okay? My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Yan na yung rapture. We will come to them. Kasi natin ang Diyos, no? Babalik. Another verse is, many will say to me at that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Sino tinutukoy dito? Sa tingin ninyo.
Sino tinutukoy dito ng Panginoon? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Di ba nag-prophesy kami? Nangaral kami, Panginoon. At nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. At kami ay gumawa ng mga himala. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Sino sa tingin niyo yan? Ha? Sino yan? Mga pastor po yan. Sa panahon natin ngayon. Maraming mga sinasabi nagpapalayas ng demonyo. Maraming sinasabi gumagawa ng himala. Mga nagtatangs. Mga nanginginig. Di ba, meron tayong yung nabanggit ni Pastor Ian. Isa na meron gano'n, pastor. May isang pastor na nagpapalayas ng demonyo. Pero ang totoo, hindi naman pala. Okay? Mga huwad na pagpapakita ng sinasabing kapangyarihan ng Diyos. Okay? Marami pong ganyan na nakikita natin ngayon. Huwag tayong maniwala. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama ang makakasama sa lahat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And lastly, there will be joyous reunion. There will be joyous reunion. Verse 17, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so will be with the Lord forever. So, anong sabi? Pagkatapos na magkaroon ng resurrection of the dead, yung mga mahal sa buhay, tayo daw na buhay pa ay aangat sa langit with our glorified body, pinantan na at makakasama na natin sila, yung mga mahal natin sa buhay. The glorious reunion. Okay? Tao kayo, huwag na kayong malungkot, yung mga namatay nating mga sa buhay, makakasama din natin sila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So there will be a joyous reunion. We will be reunited with our loved ones and with the Lord, and be glad in this joyous moment to come. Verse 18, therefore, encourage one another with these words. Tayo daw ay magkaroon ng kagalakan sa ating puso na ang katiyakan ng pagbabalik ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng reunion with our loved ones, ating family na namayapan ng kasama ng ating Panginoon. Tayo na tayo tumayo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa aming mga pinag-aralan, bagamat maraming bagay pa kailangan gumawa. Subalit, salamat po sa pagkakataon na ihayag ito. Hindi man po namin lubos na unawaan, at least ito po ay naihayag. Nagkaroon kami ng familiarity na mahalagang bagay na dapat namin maunawaan sa aming pananampalatayang Kristiyano. Na kami maniwala that there are certainties of rapture that we need to understand. And that is that the soul does not die, and that Jesus will come for the believers, and that there will be joyous reunion with our loved ones and with the Lord. Salamat Panginoon sa katotohanan yan, kami po nagkakaroon ng matibay na pag-asa at pananalig na kami po ay bahagi ng pangyayaring yan na yung pagbabalik ay susunduin mo kami upang dalhin sa buhay na walang hanggan. Salamat po at pagpalaan mo lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. Ayan, pagpalain ang salita ng Diyos. So, good morning po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Morning! Talagang hina. Galit siya. Ayan, so today, as we celebrate the Pastor's Appreciation Month, matutunghayan naman po natin ang talent offering ng ating